You may be seated. I hope meron kayong kopya, no? Nagpa-xerox ulit ako kahapon. Connected pa rin ito dun sa person and work of Christ. Matagal natin aralin ito, mga ilang buwan, no? So, tandaan yung pinakamahalagang paksa sa Bible is the Lord Jesus Christ. Hindi natin makikilala ang Diyos Ama kung hindi natin kilala ang Panginoon. Hindi rin natin makikilala ang tao kung hindi natin kilala ang Panginoon. Kaya tandaan nyo yan, no? Susi siya. Siya talaga yung susi. Yan ang ibig sabihin ng John 14:6 na I am the way, the truth, the light. Napakahalaga ng tatlo na yun. No? So, ang inaaral muna natin ngayon yung salitang truth. So, inaaral na natin ilang Sunday, no? The divinity and sonship. Siya ay nag-exist na bago pa siya ipinanganak, bago pa si Abraham, bago pa si Adan, bago pa ang universe, bago pa ang mga anghel. So, siya na talaga. Lagi kong ibibigay sa inyo, meron tayong timeline, ano? Timeline. Kaya gusto ko rin ng whiteboard eh. Para... Ayo, pakibigay mo kay sis, bayad ka na. Meron na pong nagbigay ng 20 dun sa ating, konti na lang, no? Sana may magbigay pa. Para nakakabayad na kagad. Bigay mo nun. Paabunuan mo muna. Okay, time. Kailangan ng bodyguard. Yung test, ano to? AG ang tawag dito, di ba? AG. Ito, BC. Hindi na kasi tinatanong yun. Actions. Number. Mga kapatid, even yung history naka-send mo kay Kristo. No? Kahit hindi naniniwala kay Jesus, kahit ibang grupo, ang tawag nila before Christ, pag nabing BC before Christ, tapos AD after death. And nandito na tayo ngayon sa 2000, anong tayo ngayon? 2025. No? Tapos, pagka hinati ko to, hindi eksakto mas mahaba rito. Kunwari, pagka 2000 BC, si Abraham yan. Pagka si Adan, yung mga iba-ibang panahon nila, pero pwede mo nagyan siya ng, kunwari 4,000, no? Or even above. Dito pala. 4,000, no? Pero pwedeng yung iba, paniwala nila, pwedeng 6,000 na, or 7,000. Wala tayong problema nun. Basta ang mahalaga, si Abraham natin dito. So, bago pa si Abraham, 2000 BC, ito yung zero eh. No? Dito pinanganak ang Panginoon. Pinanganak at saka pinako. No? Medyo magkakasama na rito sa area na to. So, mga kapatid, bago pa, nasaan na si ano? Dito pinanganak ang Panginoon, no? Bago pa kay, di ba sabi ni John the Baptist, merong darating sa hulihan ko na nauna pa sa akin. Yun ang ibig sabihin nun, no? Nahuli sa kanya bilang tao, mas matanda ng 6 months si John the Baptist, pero nauna sa kanya si Kristo bilang Diyos. Tapos, di ba, si David, nandito siya, 1.5, mga 1.5 si David. 1,500 BC. Sabi ni David, Lord, tinawag niyang Lord yung anak niya. Anak niya sa lahi, sa katawang tao, pero Lord niya sa Panginoon. Yan ang mga ibig sabihin niya. May binanggit din sa, bago pa si Abraham, ako na. So, ibig sabihin, anak siya ni Abraham sa lahi, pero, tapos, even kay Adan, nung sinasabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God, bago pa lang magkakaroon ng creation. Sa verse 3, no? So, nauna pa talaga siya sa creation ng mundo, sa creation ng universe, sa creation ng anghel. Tapos, dating. Nilagay ko na rin yung mga verses dyan, just in case na gusto nyo i-review. Kung ako sa inyo, pwede ko bang i-emphasize sa inyo na sana, ako nga ang tagal ko ng pastor, ngayon nabigyan ako nitong Bible na galing sa Oman kasi malalaking letra, no? Mas lalo ko na-inspire na magbasa. Tapos lagi ako nag-check reference, ano? Kaya mas lalong lalalim ka. Sana, mag-invest kayo sa Bible. Total, kumikita naman kayo, bakit ang cellphone? Magkano ba ngayon yung Pro Max? 16. 16 na ba ngayon ang Apple? 16 na ba siya? Ay, 16 na, no? Ang mahal niyan. 40 mil yata yan, no? Pero nakakabili tayo. Minsan yung iPhone o iPad, nakakabili tayo. Sa Bible, kailangan bumili. Although, pinapayagan dito yung yung mobile, kaya lang kung ako sa inyo, mas gugustuhin ko na pag nagsa-Sunday school tayo, mag-aano kayo sa Bible.
Tapos bumili kayo ng pangkulay. Ano yung pangmarka? Para pagka binalikan nyo, madali nyo matandaan. O kaya kahit na binibili, yung iba ayaw nilang dinudumihan yung Bible, hindi mo naman dinudumihan eh. Minamarkahan mo para mas madali mong maalala. No? So, yan. Punta na tayo ngayon sa incarnation. Pag sinabi incarnation, hindi reincarnation ha. Incarnation ay yung pagkatawang tao. Yung kung paano ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan ang ibig sabihin sa Tagalog. Letter A, its purpose. Sabi niya, ano bang layunin bakit nagkatawang tao ang Panginoon? In almost every case of reference sa Bible, ang suggestion nila, ang binalagay nilang dahilan ay yung redemption. Ano ba yung redemption? Pagtubos. Pagtubos sa atin. Now, ako, kaya tumatagal minsan yung lesson, talagang teacher ako, no? Dinidefine ko yung mga terminology. No? Pag sinabing redemption, imagine niyo yung may sinanlakan. No? Bago ibigay sa'yo yan, kailangan bayaran mo ng buo. Pati yung tubo. So tayo, kung tutusin, nasanla tayo kay Satanas. No? Dahil sa kasalanan ni Adan. Hindi pa tayo pinanganak, sinanla na tayo niya. No? Mamaya makita natin mga verses. Ngayon, para matubos tayo kay Satanas, ayun, si Kristo ay bumaba. So yun ang purpose talaga. No? Number 1, in order to become the last Adam. Naku, ganda nitong salitang to. No? Minsan hindi nyo maintindihan yung iba yan pag hindi pinaliwanag. No? Kaya sana i-promote nyo to Sunday School. Bakit merong last Adam? No? Kasi merong first Adam. Yan yung nilikha sa Genesis 1 at saka N2. Tapos merong, ano nakalagay dyan? Last Adam. Meron bang verse na nagsasabi nga? O kaya pwede rin tawagin ng second Adam. Si Jesus Christ yan. At magbibigay ako ng mga verses para makita niyo. I think, idadagdag natin yung mga verses. Ano? Ang sabi niya mga kapatid, in order to become the last Adam, siya yung the covenanted of the new race. Kasi siya yung old race. Ito yung unang lahi. Kauna-unang tao. Old race. Ito yung new race, bagong lahi. No? Kaya pagka nakita niyo yung salita sa Bible na si Kristo ay tinatawag na the first creation, the first begotten, ang inisip niyo, hindi siya Diyos kasi nilikha siya. Ang nilikha, yung kanyang katawang tao na siya ng pinasukan or yun ang nandoon ng pagka-Diyos ni Kristo. No? So, yun ang kinri. Kaya kahit may makita kayong salita sa Bible na siya yung the firstborn, siya yung unang pinanganak. Ay, ibig sabihin ng firstborn doon, siya yung unang nilikha yung kanyang katawan na kung saan nandoon yung Diyos. And then, nung namatay siya, siya rin yung unang bumangon. Matanda niya, mahalaga yung mga verses na yun kasi pag hindi kayo marunong at nakausap niyo yung mga talagang matinding paniwala na hindi Diyos si Kristo, yun ang mga master nila. At pag hindi niyo alam ang paliwanag doon, bakit siya nilikha kung siya Diyos? Ito na yon kasi mangangailangan ng, kasi yung unang Adan na nilikha ng Diyos, sinuway niya ang utos ng Diyos. So kailangan magkaroon ng pangalawang Adan na susundin niya yung talagang perfect will ng Panginoon at siya talaga yung nakasunod doon. Pero alam niyo maganda, ito, lalim na nito, no? Sana ma-appreciate niyo sa atin to. Dahil si Jesus Christ ay namatay, para sa atin, dumating siya at namatay, alam niyo meron siyang nagawa na higit pa kaysa dun sa unang ginawa ng Diyos. Kasi nung ginawa ng Diyos si Adan, perfect man lang siya eh. Pero hindi siya anak ng Diyos. Sa katulad ng pagiging anak natin. Dahil sa ginawa ni Kristo, hindi lang nabayaran yung kasalanan natin, para maging malinis. Di ba sabi niya, binibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag may problema dumarating sa buhay natin, i-take nyo yun na blessing. Kasi minsan, pag walang problema, parang maayos ang buhay. Pero pag may problema, bagamat may problema, mas gaganda pa kaysa dun sa dati. Ewan ko kung, I hope na unawaan nyo yan, all things work together for good. Kasi ito isang ilustrasyon na yan Parang nangihinang tayo, ba't kasi nagkasala pa si Adan Okay, nakakalungkot nagkasala kasi hindi niya sinunod ang Panginoon. Pero noon, lang siya, creation lang siya ng Diyos. Pero nung si Kristo ay, dahil nagkasala siya, hindi na bumaba si Kristo, kumbaga, nung ginawa si Adan, ang effort na ginawa ng Diyos, salita lang Laway lang, kumbaga, no?
let there be. Magkaroon ng mga ganito, no? Pero eto na, kailangan siyang bumaba, mag-sacrifice, mamatay. Dito walang pagod ng Diyos eh. Kahit na sabihin na, pastor, hindi naman salita lang si Adan. Totoo yun. Talaga hindi naman nagsalita lang ang Diyos eh. Kumuha ng alabok. Hindi pa naman masasabing na pagod yun eh. Alam mo, pagka-artist ka, yung ginagawa mo, hindi pagod yun eh. Nag-i-enjoy ka. Katulad natin kumakanta. Pag artist ang kumakanta, no? Yun ang pinaka-best na buhay eh, na physical ah. Ginagawa mo na yung bagay na gusto mo, kumikita ka pa. Yung mga kanta, ganyan sila eh. No, kanta sila ng kanta, tapos kumikita sila, katulad ng mga nagpapalimos dyan sa North Avenue. Kung talaga makakanta sila, minsan naawa tayo, ang dami kumakanta sila, tapos 50-50 lang inuhulog, ano? Pero kung talagang yun yung buhay nila, nag-enjoy na sila. Secondary na lang, bonus na lang. So, si Kristo, kahit na namatay siya, no, pero may naging mas maganda pang kinahinatnan. Okay, tuloy natin. Ayan, kaya ang ganda pag may may whiteboard. So, ang sabi rito mga kapatid, in order to become the last Adam, the covenant head of the new race, tandaan nyo, meron kasing old race, si Adan yun. Of redeemed men, ang tawag na sa atin, covenant head ng new race. Tayo na yung bagong lahi. Spiritual na yan. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo yung kingdom of God? Ayun na yun eh. Pagka tumanggap ka sa Panginoon, pasok na tayo sa spiritual kingdom of God. Yan na yung tinatawag na new race. Our Lord must need take a body similar to ours. And as a man, offered the full obedience to his divine claim. Ngayon, meron nagbabasa yung verse. Wala dyan. Ano? 1 Corinthians 15:45. Para makita nyo na merong verse na last Adam ang tinutukoy. 1 Corinthians 15:45. Brother Andy, kung nakita mo, pakibasa na kapatid. Nakakatipid ako ng boses. 1 Corinthians 15:25. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. Sandali ah. Tama ba yun? 15:45 ba? 1 Corinthians ha? Sorry. 15:45. And so it's Sige, Sister Erlyn, tingnan nga kung ano. Parang hindi ko narinig yung second hatam ha. Tingnan natin. 1 Corinthians 15:45. And it so it writers, the first man, Adam, was made in living sin. The last Adam was modeled Quickening spirit. So, ito na yan mga kapatid, no? Ang sabi rito, the first Adam was made a living soul. Di ba sabi ng Diyos, gumawa ng alabok, hininga ng butas ng ilong, and the man became a living soul. Pero pagdating dito sa pangalawa, the last Adam, si Jesus yan, ang tinutukoy dyan, was made a quickening spirit. Ibig sabihin niyan, dahil nabuhay siya, ang lahat ng naniniwala sa kanya ay mabubuhay, magulit. So nakita niyo mga kapatid, merong last Adam or second Adam. Another verse, Romans chapter 5. Ito medyo marami, kaya susundan niyo lang ako. Romans chapter 5, verse 12. Romans 5:12. Nakalagay dyan, wherefore, as by one man sin. Sino yung one man na yun muna? Sin entered into the world na nagdala ng kasalanan sa buong mundo. Si Adan. Siya yung first man o first Adam. No? Pangalawa, and death by sin, dahil sa kanyang kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. And so death pass upon all men. Kaya lahat tayo talaga hawad yan. For that all have sinned. Pero tumalong tayo sa verse 15. Verse 15. But not as the offense, yung kasalanan, so also is the free gift. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan ni Adan, gumawa ng paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng libreng gantimpala. Yan yung salvation. For it through the offense of one man. Again, pag nagbabasa kayo sa Bible, i-imagine nyo, sino yung isang lalaki na yon? Si Adan yon. Dahil sa isang lalaki, many beaten, marami ang namatay, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man. Sino na naman yung pangalawang man na yun, mga kapatid, no? Jesus Christ na yan. Diyan, at least malinaw dyan. By one man, Jesus Christ hath abounded unto many. Okay, tumalun tayo sa verse, marami yan eh, kaya lang nag-litpid tayo ng time. Verse 17. For if by one man's offense, si Adan ulit yan, death reigned, naghari ang kamatayan by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one,
Pwede nyo sabihin 1 man. Sino yun? Jesus Christ ulit. Verse 18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men. Yung one dyan, si Adan ulit yan. To condemnation, even so by the righteousness of one, si Jesus Christ yan. The free gifts come up. Of one, the free gift came upon all men. Sa lahat ng tao, pwede silang maligtas unto justification of life. Verse 19. For as by one man's disobedience, si Adan na naman yan, many were made sinners. Lahat ay nagkasala. So by the obedience of one, sino na naman yun? Jesus Christ. Shall many be made righteous. So I hope na na-emphasize ko sa inyo mga kapatid na kaya importante na siya ay mag-incarnate. Kailangan siyang pumunta sa katawang tao. Kasi ang tutubusin niya, tao ngayon, ang tao mahilig siyang magdikta eh. Hindi ba niya kayang gawin na tanggalin na lang ang impyerno? Lagi ko sinasabi sa inyo, kayang tanggalin ng Diyos. Pero magkakaroon ng problema sa katangian niya. Una, yung tinatawag na, meron sa katangian ng Diyos yung justice, no? Ano mangyayari ngayon sa kasalanan kung aalisin yung parusa? Tsaka yung holiness. Pagka walang parusa ang kasalanan, madadamage ang holiness ng Diyos. Kasi mahihikayat ng magkasala lahat eh. Wala nang takot. Yun nga may impyerno. Gumagawa pa rin ng kasalanan ng tao eh. How much more pag wala na, no? O di ba ka tumripli pa yung kasalanan nating nakikita ngayon? Ano pa yung meron pang isang Diyos yung hindi siya hindi nagbabago, may isang katangian na nakakalimutan ko lang yung term, basta yung hindi siya nagbabago, it changes not, no? Hindi siya nagbabago. Stability. Stability. Hindi, merong technical term yun eh, pero pwede rin natin sabihin na basta yung it changes not. Hindi niya pwedeng alisin yung impyerno. O kaya, hindi pa pwedeng pumasok na lang siya na lumitaw na lang sa tao siya na hindi siya dumaan sa babae. Pwede rin. Pwede rin. Yung anghel nga, nakita niyo yung mga inaaral nating anghel? Yes. Bigla na lang silang darating na may katawang tao, pero hindi sila nagtagapagligtas. Ang pagtagapagligtas kasi, ililigtas niya tao, ano ba yung kabayaran ng kasalanan natin? Kamatayan. So, dapat may mamamatay sa kanya. Yung pagka-Diyos niya, hindi pwedeng mamatay. At tandaan niyo, hindi namatay ang Diyos kailanman, no? Kaya nagkatawang tao siya. Yun. I hope nakuha niyo yung doctrine, mga kapatid. Napakatindi niyan, no? Okay, punta tayo dun sa number 2. His present intercessory work as high priest. Alam niyo ba, meron tayong saserdote. Alam niyo sa isang religion, although ayaw nating magbanggit, di ba, ginagawa nila lagi, kunwari, meron kang kasalanan, babayaran mo. Tuloy kayo, tuloy. Kung ano yung ginagawa para mabayaran ng kasalanan. Sa Old Testament, totoo yun mga kapatid, na kapag ka nagkasalang Hudyo, magdadala siya ng tupa. Pupunta sa pare. Meron talaga mga priest sa Old Testament, kaya lang mga Levites yun. Ang gagawin ng pare, di ka, sabi niya, kakatayin ko itong pero ikaw, lagay mo yung kamay mo dun sa tupa. So, pag kinatay ko yun, sasahurin ko yung dugo, ibubudbud ko yun sa altar para mabayaran yung kasalanan mo. Pero yun pala ay simbolo lamang. Ipinakikita nun na hindi talaga yung dugo ng tupa yung nagligtas, kundi yung inilalarawan nun na si Jesus Christ na yan. Kaya nga siya ang kordero ng Diyos. He is the Lamb of God, no? Ang Panginoon. So mga kapatid, tingnan natin. Kaya lang, ito ngayon na maganda. Isa pa ang ginagawa ng priest sa Old Testament. Kapag dalawa ang ginagawa niya, siya yung nagtuturo sa mga tao ng salita ng Diyos, kasi sila yung may hawak ng scripture dati, no? Sa Old Testament. Tapos pag ang tao ay may kailangang ipanalangin sa Diyos, sila rin yung nagpipray sa Diyos. Ano ba yung prayer mo? Sige, lalapit namin sa Diyos. Alam mo si Kristo, yung pala mga pari na yon, simbolo lang sila ni Kristo. Yes. Na may darating na talagang magtutubos ng kanilang kasalanan. Pangalawa, sila ay magdadala ng kanilang panalangin sa Diyos. Hindi natin kailangan ng intermediary na ibang tao. Now, ang ginagawa kasi ng tao, di ba, bago ko makalapit sa presidente, dapat may ninong ako. Dapat meron ako lalapitan na congressman o asawa ni presidente o anak niya para ilapit ako sa presidente. Alam mo mga kapatid, ang Diyos, totoo yun, napakataas niya. Pero meron ng tulay si Kristo nga eh. No? May tulay, kaya nga siya bumabay para itulay tayo eh. Hindi mo na kailangan ng iba. Now, ito ngayon ang trabaho ni Kristo. Nung siya ay nasa langit na ngayon, siya yung ating priest. Alam niyo ba yun? Siya yung ating priest. Bibigyan ko yun ng mga talata. Tingnan niyo muna yung Hebrews chapter 4.
Again, wala na naman dyan sa aking lesson dyan kung kayo may ballpen, dagdag mo dyan. Sa number 2, nakalagay dyan Hebrews 1 to 18, pero unahin muna natin Hebrews 4:14. Hebrews, high priest ang naaral natin, ha? Hebrews 4:14 hanggang 18. Now, kahit sinatsaga natin mga kapatid, huwag kayong may inip, ano? At pakatindi na itong mga sinishare ko sa inyo. Sabi ng Hebrews chapter 4, salamat, may mga dumadagdag ng kapatiran. Hebrews 4:14, ang sabi dyan, 14 lang pala, no? Simulan pala natin sa, tama, verse 14 lang pala, 14, wala pala 18 yan. But strong meat, hindi, Hebrews ito, no? Dali, nagkamali yata. Seeing them. Seeing them. 5 pala ito tinitignan ko, kaya pala nawawala ko. Seeing then that we have a great high priest. Alam niyo, hindi lang ordinaryong pari si Kristo. Siya pa yung dakilang saserdote. Sa mga Hudyo kasi, malaging may naka-assign na nagmi-minister sa templo na napakaraming priest. May kanya-kanya silang schedule. Pero merong isang dakilang saserdote. Alam niyo ginagawa ng dakilang saserdote? Ang gagawin niya sa loob ng isang taon, mag-o-offer lang siya ng isang beses sa loob ng parang Holy of Holies. Isang beses lang yun. Mag-aalay siya ng dugo ng tupa para sa kabayaran ng kasalanan ng buong bansa. Bino mo yun, isang pari lang. Yung mga ordinaryong pari, ordinaryong tao, kada kasalanan, sige, kaya ang daming pinapatay lagi ron na tupa, no? Tapos laging may sinusunog, yung karni naman ng tupa o baka. Pero ang trabaho ng high priest, isang beses sa isang taon, during Passover. During Passover, papasok siya sa, alam niyo ba yung templo? Naku, kung minsan naaralin natin yun, tabernacle siya nung una, pero naging temple na, no? May dalawa siyang side. Merong Holy of Holies, at saka merong Holy Place. Yung ordinaryong mga pare, dito nila ginagawa sa labas. No? Marami sila ritual sa labas. No? Nagkakatay, susunog, gano'n, dami niyan. Pero yung pinaka-high priest talaga, pagpapasok sa dito, may tolda dito. May tolda, rutinang makapal. Nandito yung Ark of the Covenant sa loob, Ark ng Panginoon, yan ang simbolo ng kanyang presensya. Walang pwedeng makakita mamamatay ka, no? Pero yung high priest, dahil nga consecrated ang buhay niya at saka yun ang trabaho niya, isang beses sa isang taon papasok siya ron. Madalas namamatay pa siya. Priest na yun, ha? Kaya ang priest, yung damit niya, meron siyang bell. Alam niyo yung bell? Kasi pag pumasok siya ron, hindi mo pwedeng tignan basta papasok siya doon, may paraan siya parang ang bilis na papasok sa kurtina, tapos mag-aalay siya ron. Now, malalaman ng mga nasa labas, nandito, kung buhay pa siya, kasi tumutunog pa yung kasi kumikilos pa siya. Pero pag matagal na hindi tumutunog yun, ibig sabihin nun, patay na yung high priest. Nakatali yun, hindi nila bubuksan yung torda para kunin yung bangka, hindi. Ihilayin nila, nakatali yun. Idadaan sa ilalim ng tolda, ng yung bangkay niya. Ganun kahalaga yun, no? Ngayon, nilalarawan lang pala niya si Jesus Christ. Kasi nung dumating na si Jesus Christ, hindi lang isang bansa ang kasalanan sa isang taon. Ang kinover niya kasalanan, lahat ng kasalanan ng tao, hindi lang sa kasalukuyan, mula nung nakaraan, kasalukuyan hanggang hinaharap, hindi lang ng Israel, lahat ng bansa. Nakuha niyo kung gano'ng katindi ang kaya siya yung high priest. Okay, tuloy natin. Ang sabi niya sa 4:14, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens. Now, hindi siya sa Holy of Holies pumasok. Saan pumasok si Kristo? Doon sa kalangitan. Yun ang sinisimbolo kasi ng Holy of Holies. Nasaan ba talaga ang literal na presensya ng Diyos na sa langit? Kaya nga, di ba, nung hahawakan siya ni Mary, sino Mary ba yun? Magdalene ba yun? Mary Magdalene, nung resurrection, touch me not. Kasi hindi ko pa naiaakyat yung offering ko sa Ama. So mga kapatid, sana makita natin ang principle na tinatawag na high priest. Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Verse 15. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Alam niyo maganda sa Panginoon ulit? Kaya ako na-appreciate ko Kung hindi ba nagtatawag tao ang Diyos, hindi niya ba alam na mahina tayo? Hindi ba alam ng Diyos na makasalanan tayo? Alam niya, pero alam niyo, sana ganito rin ang maging principle natin,
hindi lang dapat alam mo. Para makapag-empathize at sympathize ka, minsan kailangan naranasan mo. Nakuha nyo? Naranasan mo. So si Kristo, ayaw ko sabihin, lamang siya sa Ama. Sabi natin, pantay lang ang kaalaman nila, no? Pantay ang kapangyarihan nila. Pero sa isang banda, may lamang ang Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao siya. Naranasan niya ang lahat ng ating kahinaan. Hindi lang siya nagkasala. Tatanda, napakalaking bagay no. Kaya pag nanalangin ka kay Kristo, huwag mo sabihin, hindi ako maintindihan ng Diyos kasi hindi niya naranasan na tukso. Ay, hindi niya naranasan na gutom, na pagod, na depressed. Naranasan lahat ng Panginoon yan. Hindi nga lang siya nagkasala. So tandaan niyo, ang tukso ay hindi kasalanan. Pero pag bumigay ka sa tukso, yun ang kasalanan. Kasi si Kristo eto, tingnan natin. Ay, yan ang ibig sabihin ng verse 15, kaya tumatagal ako Ang sabi ng verse 15, we have not an high priest. Hindi tayo, alam niyo yung mga high priest? Kaya nga, minsan ako nagtataka ako bakit yung mga pari sa ngayon hindi nag-aasawa. Samantalang yung mga priest sa Old Testament, lahat yun may asawa. Kasi kung di sila mag-aasawa, paano sila dadami? Ang pwede lang mag-officiate sa templo, puro mga Levites. Kung di sila mag-aasawa, mauubos yung lahi nila. Hindi sila dadami. Hindi nga pwede mag-officiate din yung, halimbawa, babae, hindi Levite. Ibang tribo. Hindi. So, lahat ng, pero kahit na gano'n, yung mga priest, kaya nakakasimpatay sila dapat sa mga tao. Si Kristo, abay, lahat naranasan niya. Yun ang sinasabi itong verse 15, we have not an high priest. Hindi tayo walang high priest na which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Infirmities yung kahinaan. So, kaya pagka nag-pray kayo mga kapatid, give it all to Jesus. Naranasan niya lahat yan, no? But was, ano nakalagay dyan? In all points. In all points. Tempted. So yung tukso hindi kasalanan kasi pagka sinabi mong kasalanan, hindi nagkasala si Kristo. Kasi tinukso siya Pero hindi siya bumigay. Yeah. Tempted like as we are, yet. Yan ang dinidiin ng Bible. Without sin. Hindi siya nagkasala, no? Sa isip, sa salita. Kaya mali yung rin Di ba meron, minsan may mga, anong tawag doon sa mga pupunta sa bundok para magpakabanal? Mungha. Ang ginagawa ng mungha, ay, alis na ako sa syudad. Makasalanan ng mga tao dyan. Ayoko makihalubilo sa kanila. Kasalanan niya, no? Pupunta ako sa bundok. Hindi ka magagamit ng Diyos. Pero mali pa rin yun. Bakit si Kristo pumunta sa mundo? Hindi siya nagmungha. Nasa langit na nga, pumunta sa mundo Pero hindi siya nagkasala. So, ganun tayo dapat mga kapatid, no? Minsan may mga pastor din na magtuturo. Kapatid, kailangan huwag kayo makipagbarkada sa mga huwag kayo makihalubilo. Pwede kang nasa mundo na hindi makamundo. Ganun ang turo ng Bible, mga kapatid. Okay, tuloy natin sa verse 16. Let us therefore, anong sabi niya ngayon sa Bible? Boldly. Unto saan? The throne of grace. Ang throne of grace, hindi na yung templo, langit na ngayon. Paano ka makaka-reach doon? Hindi ka pupunta sa Jerusalem. Hindi ka pupunta sa Israel. Punta ka lang sa kwarto mo. Mag-pray ka. Nasa throne ka na ng Diyos. Yan ang sinasabi ng verse 14 Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Pag nanalangin ka, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kailan ka ba walang pangangailangan? Wala, di ba? Lagi ka may pangangailangan. Hindi bisa lagi ka lumapit sa Panginoon. So, I hope na kukuha natin. Dagdagan pa natin. Hebrews 2. Simula lang tayo sa 14. Hebrews chapter 2, verse 14. Pagiging high priest pa rin, Kaya siya nag-incarnate. 2:14. For as much then, 2:14, Nandito na yan sa lesson. Pero 1 yung nakalagay dyan. Gawin nyo lang 14 to 18. For as much then as the children are partakers of flesh and blood. Yan yung dahilan kaya siya nagkatawang tao. Kasi yung mga itutubusin niya, may laman at dugo. He also, Jesus Christ, himself likewise took part of the same, that through death, para mamatay siya, he might destroy him, that at the power of death. Sino yun? Si David. Kaya wala tayong panalo kay Satanas hanggat wala sa atin si Kristo. Kasi si Kristo lang ang may kapangyarihan talunin si Satanas. Kasi namatay na nga siya, tinubos yung kasalanan. Pag pinaniwalaan mo siya ngayon, yung kasalanan mo mawawala sa buhay mo. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakasala, pero yung kasalanan mo, tinubos na, binayaran na, no? So, yun ang ginagawa niya. Punta tayo sa verse 15, and deliver them. Yung mga nagtiwala kay Kristo, who through fear of death, lahat ng tao takot sa kamatayan,
were all their lifetime subject to bondage. Yan ang ginagawa ni Satanas eh. Ginagawa niya tayong alipin sa takot. Verse 16. For verily, he took not on him the nature of angels. Alam niyo, pwede naman siyang mag-incarnate na anghel. Kasi yung anghel, pwedeng mag-incarnate ng tao. Pero siya, ano ginawa niya? But he took on him the seed of Abraham. Ibig sabihin, naging tao siya. Kaya lang, sa lahi ni Abraham. Verse 17. Wherefore in all things, it behoove him to be made like unto his brethren. Biro mo, mga kapatid, sana huwag nating sayangin yung ginawa ng Diyos. Ano? Diyos na siya, Diyos na siya, pero binigay pa rin sa atin yung kumbaga, bumabasa sa level natin, that He might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. No? So we are reading Hebrews chapter 5, chapter 2, verse 17. Wherefore in all things it behoove him to be made like unto his brethren. Mga kapatid, you can just imagine, God making himself to be like us. Alam nyo, sa ibang religion na ginagawa nila yung tao, ito yung nakakalungkot eh. In other faith, the people, in order to reach their God, they need to climb a mountain. Di ba? Kaya nga nauso yung hagdanan, 100 step, 200 step, meron nga 500 step. Tapos, ano doon sa Torre, yung kanilang Diyos-Diyosan. And then they will offer. And yet, hindi nagsasalita. In our case, it is the other way around. No? So, brethren, to be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, I am in verse 17, to make reconciliation for the sins of the people. Ano yung reconciliation? Ibig sabihin, why there is a need of reconciliation? Because, two forces, nagkaroon sila ng pag-aaway. They fight against each other, no? So, sometimes, before two opposing forces can, katulad ngayon, pag may nag-aaway na bansa, ano nyo ba yung nangyari ngayon? Pag may nag-aaway, may namamagitan. Pag pinabayaan mo yung dalawa, kaya nga importante yung United Nations, o kaya sometimes yung common country na parehong, both opposing parties are, tiwala sila. Kunwari, there is someone who will reconcile them. Now, spiritually, man and God, before they were connected, but because of sin of Adam, they were disconnected. At imagine niyo to, no? Isn't it, kapag nagkaroon ng fighting, yung dalawa, parehong gumagawa ng kasalanan, pag sinuntok, tatadyak yung isa, no? But in the case of God, God did nothing wrong. It is man who did something wrong. So parang nung nangyari yon, when Adam committed that sin, he separated himself from God, but God immediately did something to reach out. Di ba kay Adam, God, sabi sa Bible, came down, and then God called to Adam, hinahanap niya pa nga eh. So he is offering na magbati sila, no? But in order for that, mawala yung, of course, God is angry with sin. In order for God to accept man, that sin must be removed. That's why Jesus came. He paid the penalty of our sin. Yun ang ibig sabihin na reconciliation dito sa verse 18. Again, I will go back, no? In Hebrews 2:18. For in that he himself had suffered. You need to suffer because the penalty of sin is death. So, Jesus died. He is able to support them that are tempted. Yung support, He is able to help. So, that's why if you experience suffering, temptation, sabi ng 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him. Ipasa mo sa Kanya because He cared for you. And He even suffered for you. And He even experienced every temptation that you experience. So, yan yung sinasabi ng ating verse. Okay, kuha pa tayo ng konti. May konting minuto pa tayo, no? So, sa verse 3, similarly, it was necessary that He, referring to Jesus, be born of the Hebrew race under the law. Pag sinabing under the law, ibig sabihin, in a normal process. No? Kaya siya pinanganak ng isang birhen. Verse 4,
or number 4, even more, to the forefront in John Gospel is our Lord's title, the Word. You know, importante yung title na yan. Sa John 1:1, in the beginning was the Word. Verbo sa Tagalog. And the Word was with God. And the Word was God. Meaning, that Word is a person. It is not only an idea, no? Unlike us, pag sinabi mong, kunwari sinabi ko sa isang tao, I hate you. It is only a word. You might feel, masaktan ka, pero hindi person yon, yung sinabi ko. With God, do not think, no? Do not think na kapag ka sinabi ng Diyos na Jesus is the Word, alam niyo yung iba, they only believe that Jesus is only the Word, meaning He is only the idea of God, not necessarily another person. No? Ang tawag natin dyan, Trinity. Later on, naaralin din natin yan. No? Medyo makulo kung magano. No? Yung tinatawag ng Trinity, okay naman. So, you can imagine God as like this, ano, sa Trinity. God, tapos, lagay natin dito, Father. Dito, Son. The Lord Jesus Christ. Dito, Holy Spirit. Ang nakalagay dyan, Father is God. Son is God. God. Holy Spirit is God. But Father is not. Magkaiba sila. Is not the Holy Spirit. Son is not Holy Spirit. the Holy Spirit. Separate sila pero unity sila, no? Is not. So, nakukuha niyo yung principle ng ang Diyos. It is a mystery. There is only one God, but He existed in three persons, Father, Son, Holy Spirit. They are equal. They are co-eternal. No? But the Son is God, the Father is God, but there is no three God. There is only one God. Sasabihin ng iba, how come 1 plus 1 plus 1 is equals to 1? Now, mathematically it is wrong. Pag-addition. Kaya kung gawin mo, 1 times 1 times 1 times 1, 1 pa rin. So God is not only good in addition, no? Pwede mong, pero mystery talaga siya. It is really a mystery, no? In order for you to understand God, you need to know the Lord Jesus Christ. That's why our lesson is the person and work of Christ. If you understood the Lord Jesus Christ, makikilala mo ang Ama, at the same time, with the Holy Spirit. So, tuloy tayo, brethren, no? Hindi natin matatapos ulit ngayon, pero kahit hanggang dito lang sa baba, no? Alam niyo ba, isa pang pangalan ng Panginoon, the Word of God. Look at Revelation 19. Revelation chapter 19, wala din yata dyan. Idagdag niyo dyan, no? Revelation 19:13. Revelation 19:13. Sige, kung sino po yung unang makakita, pwedeng pakibasa. Para tipid naman. Sige, brother. And he was clothed with a vesture deep in blood, and his name is called the Word of God. Amen. No? Pangalan niya. So, here, it is very clear na kung sa John 1:1, pwede mo pa sabihin, word, nakalagay doon, verbo eh. Although nakalagay naman sa verse 14, the word became flesh. Pero ayaw pa rin yan pa. Here, it is very clear that the Word of God is none other than the Lord Jesus Christ. The Bible is the written Word of God. The Lord Jesus Christ is the living Word of God. Meaning, in order for you to know God, who is not seen, hindi mo nakikita, you need to see Jesus. You need to know Jesus, mga kapatid. No? Yan ang ibig sabihin niyan. And finally, hanggang dito lang tayo sa verse 5 para bigyan ko kayo ng time na magtanong. No? Pwede natin matapos next week yung ibang mahirap na 1 Corinthians, wala rin version number 5. By no means, the least important of the reason for the incarnation is His manifestation of God's wisdom and love in a readily understandable form. Kasi pag sinabi mo God is love, it's an idea. It is a concept. It's very difficult to grasp, no? Mahirapan mo maalaman na God is holy, God is love, or God is wisdom. Pero pag inaral mo si Kristo, maunawaan mo na ngayon. Look at this verse, 1 Corinthians 1:24. 1 Corinthians 1:24. Marami pa to, pero just a sample verse. 1 Corinthians 1:24.
at saka verse 13. Bago tayo mag-closing sa ating Sunday school. Sige. Brother Darwin, pakibasa nga. 1 Corinthians, ano ba sinabi ko? 1:24. 1:24. 1 Corinthians 1 1:24. Corinthians 1:24. Sige, pasok kayo. 1 Corinthians 1:24. Okay. Sige ba? But unto them which are called, but Jews are Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Thank you, no? Okay, una. Alam niyo mga kapatid, this is very important, ha? Whether you are a Jew or a Greek or a Filipino or an Indian or whatever nationality, Christ is the power of God. Ano yung power na yon? Power of salvation, power, ang daming power no? Ang sabi nga na Romans 1:18, 1:16, the gospel is the power of God unto salvation. Pero, ang kasunod niya, the wisdom of God. Meaning, mahirap mong maintindihan na God is wisdom. But, eto na nga, the moment na ang Panginoon pinanganak ng isang birhen, this is the wisdom of God. Bakit natin nasabing wisdom, brethren? Why do we say it is wisdom? Now, ganito yan eh. How God can solve the problem, no? Ang dami kasing conflict eh. God is holy. Because He is holy, He need to judge sin. That's why He made hell. But He love also man. No? When you love someone, you do not want them to suffer anything, bad thing. But if you will take away hell, you have a problem. No, your problem is your justice will be affected, your holiness will be affected, at saka immutability pala yun, no? Yung hindi nagbabago. Yung immutability. So, what God will do, okay? Because I am justice, because I love man, but he is a sinner. So, how can it be? No? Dapat ang gawin na lang ng Diyos, because you are a sinner and I am an holy God, I will put you to hell. Wala akong problema ron. Totoo yun. But, paano mo naman masabi yung mercy of God? Pero mercy, dapat ang mercy, whatever yung supposed na parusa sa kasalanan, dapat hindi niya ma-deserve. How come, ano? So, ang gagawin niya na lang, siya na lang yung magbabayad. So, still, my justice will be satisfied because although you are sinner, for example, Ed, you are going to hell because of your sin. But I love you, sabi ng Diyos. But my problem is I cannot take away hell because hell is the judgment for sin. But I don't want you to go to hell because I love you. Oh? What should I do? Yun ang naging solusyon. I will send my son. My son has no sin. But now ganito, the wages of sin is death. My son is God. Di ba Diyos siya? Yeah. So, how can you kill God? But if you will not, if there is no death, there is no payment for sin. Sabi na Romans 6:23, but the wages of sin is death. So, ginawa ngayon ng Diyos, okay, I will send my son, but he will take a human form. Kaya tinawag natin incarnation ang tawag dyan. No? Meaning, he need to take a human body. But, how come he can get a human body? The normal process is man and woman, magkaroon sila ng intimate relationship, mabubuntis si babae, no? It cannot be. Because according to the Bible, sin, na-inherit yan from Adam to all men. So what God did is, okay, what will I do? I will choose a woman, no? I will use a womb of a virgin woman, but ginawa niya, yung Holy Spirit ngayon, inano niya si Mary. Sabi ng Luke chapter 1, no? The Holy Spirit will, ang sabi doon, nilukuban, nabuntis siya. So there is now a human body. Pero nandoon ng Diyos, no? God. So that, ang namatay, when Jesus was hung on the cross, the one that died is the perfect body of Christ without sin. So that is the payment of our sin. Okay? So, wisdom yan lahat. Wisdom. Brethren, kaya nga nakalagay dyan, the wisdom of God. Another verse, bago tayo magtapos. Verse 18. Look at verse 18. 1 Corinthians pa rin, ha? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness,
But unto us which are saved, it is the power of God. That's why many people, they cannot understand. Why salvation for Christianity is very simple. You need only to admit that you are a sinner, and then you must trust in what the Lord Jesus Christ did on the cross. Then presto, you are already saved. Your sin have already been forgiven. And another, you will be made a son of God. The children, John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Not only, we will no longer go to hell, yun yung judgment ng sin mo, because your judgment was already put on Christ. That's why when Christ was on the cross, He said, it is finished. What is it is finished? It is all paid in full. All the sin of the people. But that payment, you need to entrust. Maraming tao, they don't want to do nothing. They don't want to repent. They said, the Bible said, my sin is already paid. No. The potential for payment is already available. Like, there is already an available, if you are referring to money, meron na siyang pondo sa bangko. But you need to do is, you need to encash your salvation. How to encash? You need to admit first that you have tawag sa utang, you have debt. No? Your debt is your sin, you need to pay in hell. But Jesus paid it. So first you need to say, Lord, I have a debt, I have a sin. Then I trust in you. I want to encash the payment that you did on the cross. Now, I want to repent of my sin and I want to put my faith in you. And I now accept you in my heart as my Lord and Savior. That's why John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Last verse 30. Ang sabi ng 1 Corinthians 1:30, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Alam niyo, ang daming bibigay sa ni Kristo. He is the wisdom of God. He is righteousness. You will become righteous before God. He is our sanctification for us Christians, no? And He is our redemption. No? Redemption means someone need to pay in order to recover you from pawn shop. And the pawn shop is owned by Satan. All people are actually nakasangla na tayo kay Satan. We cannot liberate ourselves. You cannot help others. No one can help you except the Lord Jesus Christ. That's why in the Bible it says, under heaven, there is no other name given among men whereby we can be saved. There is no other name but the name of Jesus Christ. So I hope na unawa natin. We will continue this next meeting, next week, Lord's willing. Aralin natin yung letter B, the essential facts. No? Dami nito, brethren. So, kung gusto nyo mag-uwi ng kopya, pwede nyo uwi yan, pero please, dalhin nyo next week kung maka-attend kayo, so that maituloy natin yung second half. Okay, let's first rise up. Pasalamat tayo sa Panginoon. We will end our Sunday school. Thank you, Lord, for this lesson about how the Lord Jesus Christ came into human form. He is the Son of God, and yet because God loves us, you sent your only Son, the Lord Jesus Christ, in order for Him to suffer on the cross of Calvary, to die, and after 3 days He rose again to proclaim that He is indeed the Son of God, and that He had already paid the penalty, paid in full the penalty of sin, but man need to recognize that we are indeed sinners, and that we cannot save ourselves except if we trust on what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary. And that everyone need to repent of our sin and receive the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, so that we be forgiven of our sin and we will be given the privilege to become the children of God. Thank you, Lord, and continue to bring our other brethren as we prepare for our worship service this morning. Father, we pray all these things in the most precious name of our dear Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you.